Mga Karos, good morning po. Ayan, good morning. Ayan, welcome back po muli. Bali, Happy New Year nga po pala sa ating lahat. So, bali January 5, araw po ng Lunes. Ito nga po pala yung unang bagong taon po ng aming pagtatrabaho. So, balik trabaho na tayo ngayon 2026. Bago ang lahat mga Karos, nagpapasalamat ako sa mga future client at saka sa mga nagtiwala, sa mga naging previous client, at saka sa mga ongoing project client natin ngayon. Yan, maraming salamat po sa tiwala. Saka mga Karos, sa inyo din, sa mga viewers na lagi po nandito sa aming channel. Sana samahan nyo pa rin po kami ngayong panibagong taon, panibagong journey natin sa pagbibigay ng update sa mga project natin. Design, build, yan, update sa mga project. So makapagbigay po tayo ng idea, tips, at saka presyo. Mga Karos, samahan nyo po muli kami, balik trabaho tayo ngayong taon 2026. Enjoy watching po, let's go, tara. Una natin pinuntahan yung dalawang project natin dito sa phase 3. Ito, good morning kay Sir Joshua. Sa namin ito, bali nabanggit ko nga kasi may mga pinadagdag ng trabaho. Baka second week of January, yan, matapos na natin to. Yan, bali January 5 ngayon, baka isang linggo mahigit na lang po tayo rito. Yan, mga ilaw na lang, tapos yung downspout, tapos yung pinaka general cleaning, tapos paint retouching. Mag-apply pa kami ng acrylic emulsion. Yan, general cleaning, then mga konting installation pa, halos matatapos na natin to. Schedule of installation ng aircon bali bukas. Yan, January 6, araw po ng Martes. So, eto, update tayo. Yan, unang bati ngayong taon 2026. Good morning, Louie. Good morning. Hey, Kuya Rigor, morning po. Good morning. Yan, good morning. Tapos ito nga po pala yung tiles na binili po natin. Kukumpletuhin na lang po. Kumpletuhin po natin. Para dito na lang. Sa taas. Sino pa dito? Ayan, si Master dito. Good morning. Good morning! Good morning. Happy New Day! Happy New Year, mga Karos! Ang lakas eh. Ayan, bali bukas, dito magkakaroon po ng aircon. Grupo po ni Sir Jojo Aragones ang magkakabit. Tapos yung slab na lang, yan, lilinisin to. Tapos ipapa-waterproof natin. Tapos may mga paint retouching pa rito sa may bandang labas. Yan, halos tapos na yan. Yan, tapos pinapakabit na rin ni client dito yung pinaka PV bracket. Oh, linis na pala rito. Yan, ito lilinisin na lang po ito. Tapos pipinturahan namin. Yan, para kakulay po nung flashing. Chocolate brown pala to, kuya. Yes, Spanish red yung available natin. Meron ba dyan? Oh, sige. Kasi itong handrail, yung gray lang naman po yung gusto ni client dito sa handrail. Yan, si Louie, tutuloy niya na yung wall-fluted panel. Pero ito hindi po to sagad. Hindi yan nakasagad hanggang dito. Tapos may salamin. So, pagdating dito sa kusina, yan, bali ano po ito, gagawin na po nila master batang. Possible din na this week, yan, may kabit. Ito sliding. Tapos yung sa vanity, yan, pinapauna na po natin para may kabit na. Yan ang pagpapatuloy po ng ating ongoing project na bago dito sa phase 3. Kuya Boy, good morning po, Kuya Boy. So ito yung mga bakal na pinadeliver po natin. So gagamitin na po to dito sa roofing framing. Possible baka magamit pa rito sa gate and fence grills at saka dun sa sa magiging hamba natin sa pintuan. Poy, morning Poy. Ayan. Tapos ito may mga tayo rito materials na buhangin. Tapos ito baka ma-pull out na po natin yung mga coco lumbers dito tsaka yung mga pamorma para lumuwag-luwag na. Rick, morning Rick. Tsaka kay Bilog, good morning. Good morning. Yan na. Tapos may PVC panel na po tayo rito. Yan, tapos yung mga consumable materials yan, nandito rin. Yung assignment bali wall plaster. Itong poste, tsaka yung sa pader po doon. Tsaka possible dito rin. Yan. Plastering tayo. Tapos yung electrical dito, ayan, bali pinapakontinue na natin kay Kuya Boy sa electrical. So linis lang muna. Pag makaluwag-luwag po mamayang hapon,
Yan, tatanggalin na po natin yung mga cocolamber dyan. Okay, ito muna yung update. Yan, nakapagpahakot din tayo ng panambak dito. Bali yung sa stairs nga pala doon, staircase, ipagpapatuloy na lang pagkatapos ng plastering. Tapos doon sa ibabaw, ayan, mag-aasintada pa kami ron para sa sukalo. Siya nga pala mga karos, itong setup na ginawa namin dito, dagdag ko lang. Yan, pinabago ni client yung location na magiging storage. Bali mapupunta na po doon, water storage at saka filtration. Baka doon na mapunta sa second floor. Ano lang naman po yung 500 liters lang naman. Tara. Okay na muna tayo rito sa project natin sa phase 3. Ayan, bali dinala ko tong si Avanza para pagpunta ko rito sa Tansa Garden Premier Project. Dediretso po tayo sa Anyana Beller East Project. Yan, masigla tayo ngayong bagong taon kasi medyo naging mahaba at naging relax ang panahon natin nung bakasyon. So sana makisama na lang po talaga yung weather dahil maganda ang kondisyon ng tao, maganda yung kondisyon natin. Yan, para marami tayong magawa at matatapos. Yeah. Okay, let's go mga karo, sa Tansa Garden Premier Project tayo. Tara. Hindi tayo nag-aircon ngayon. Malamig ang panahon eh, di ba? Let's go. Tansa Garden Premier Project tayo. Yan, magandang araw nga pala kila client owner. Yan. Teka, punasan ko lang. Ganun pa rin pala. Okay, bali dapat ng January 3 pa kami magtatrabaho rito. Yun nga, January 5 na. Tinodo na natin yung bakasyon ng 2 araw pa. Yung trapal nga pala, maaaring ipatanggal ko na, maaaring hindi. So magpapaschedule na kasi ako ng hakot panambak dito. Tapos ito, makasintadahan na po yan sa mga susunod na araw. Hanggang doon lang tayo dun sa pulang lining. So hanggang doon lang yung hagana natin. Kasama na yung plaster. Tapos syempre nung sininsil natin yan, hindi may iwasan na matatanggal din po yun doon sa kabila. So pati yan aayusin naman po yun. Yan. Yan, CHB baka magkulang pa. Tapos ang ginagawa rito, asintada at saka wall plaster. Yan, tapos papa-schedule tayo ng hakot panambak ngayon. Medyo madami na. Okay, batiin muna natin yung mga tropa rito. Yan, medyo madami na to. Rusty, morning. Tsaka kay Kuya Doming at Kuya Richard, morning po. Yan. Dito rin siya na. Kay Sandy, good morning nga. Kay Sandy. Yan. Ito yung pinapalitadahan. Napalitadahan nila rito. Tapos tatapusin lang po ito kasi nagkaroon ng adjustment yung asintada rito. So ito yung natanggal, nasa kulang-kulang 50 cm din yung natanggal po rito. Ay na-adjust natin. So yung asintada nito hanggang doon pa rin po. Matibay pa rin naman po to kasi yung extra na rebar dito, kumuha po tayo ng lakas nya. Yan, paakyat. Siya nga pala mga karos, maalala nyo noong nakaraan, nagpunta rito si Sir Michael yung regarding sa CCTV. Yan, mukhang hindi yata sila matutuloy ni client. Kagaya ko na pag nag-ocular din po ako sa ibang mga unit, hindi naman po lahat ng pinupuntahan natin ay natutuloy din. So yung mga dahilan, hindi nagkasundo sa presyo. Tapos yung dahilan, syempre yung ano nga po, yung kung kailan mata-turnover, kung kaya ba yung timetable, kaya ba natin yun. So marami rin pong dahilan. So ang plano nila client dito, yan, bali baka ipagawa niya na lang po sa amin yung abang ng linya. Tapos yung sa tungkol sa CCTV units, mukhang meron po yata silang sila na po bibili din, ipapakabit na lang po sa amin. Sa mga kagaya po namin na contractor services, sa mga kagaya po namin na nagko-construction, may mga ilang parts po kasi ng bahay dyan ang hindi na po sakop or hindi na namin linya, na kagaya ng aircon and supplier.
granite and quartz. Yan, Korean blinds, Venetian blinds. Yan, tapos sa glass and aluminum, yan hindi natin na covered yan. So kung ano pa yung mga hindi namin na ginagawa, like landscape, yan hindi namin covered yan. So sa mga appliances, pero as long as kaya naman pong ikabit, kayang install, yung kami na po yung gumagawa. Yan, malapit na po makita yung pinaka format design nito. So sa ngayon, inuuna lang po natin yung mga plastering, CHB laying. So tinatapos lang natin yung mga masonry works dito. Kung sakali naman po natin matapos yan, yung anya na Bel Air East project, yung kagaya po ng installer natin doon, si Adonis, siguro mga ilang araw na lang siya. So dito naman po sila pepesto nila Master Jojo. Tapos si Louie, huling-huli rin po yun kasi may mga gagawin pa po siya sa mga TNB, sa stairs. Yan doon sa project natin. Ayan. Yan ang gagawin natin ngayon. Isa, magpapakuha tayo ng gate pass. Pakuha tayo ng gate pass, sana meron. So magpapapasok tayo rito ng bakal, karagdagang hollow blocks kasi magkukulang to. Pero sa gate pass, kahit hindi ko naman naisama to yan, bakal lang talaga. Kailangan natin ng 10mm dito. Yan, para dito po yun. Tsaka dito. Plastering. Yung 20 pieces ba na 10mm covered na to? Meron na rito yan. Yung pamposte nyo pa dyan, kulang pa. Yun lang dineclare niya sa akin nung nakaraan. Ang dami pa Parilya, meron kanya parilya. Wala pa. So yeah, kukumputing ko muna. Tsaka yung dito. Lahat ba ng extrang inanilyo niya nagamit na? Ayan, na pamparilya kaya yan. Ayan. Kaya. Yan, malapit na po natin may pull out yan. So hindi pa, kailangan pa yan. Kulang yung kuya, yung bakal na dineclare. Kulang yun. May babakalan pa yung ilalim wala pa poste pala yun. Bali mga karos, may karagdagan nga pala akong i-share sa inyo dito. Yan, meron akong karagdagang i-share or ibabahagi sa inyo dito sa project natin sa Tansa Garden Premier. So kita nyo naman na po yung lawak na. Yan, nakikita nyo na. Yan na. Nakita nyo na po yan. Yung lawak nya. Tsaka yung mga nagawa pati rito. Tapos nakikita nyo naman yung mga materialis pa na stock. Babahagi ko sa inyo kung nakakapagkano na tayo. Yan sa materialis. Yan pati ito. So yan po ay gagamitin po rito sa hagdanan paakyat. Tapos yung ibang materialis dyan pang window grills. Yan. Tapos yung may makikita man kayong ganyang putol-putol na magagamit pa po kasi dito yan. Yan, magagamit pa natin. Ito galing sa pinagbaklasan ng mga pader, pero maaaring magamit pa natin yung pang-anilyo. Yan, maganda pa naman po siya. Wala siyang kalawang. Yan, tapos may mga gamit pa tayo dyan sa taas. Mga metal paring yan. Yung magagamit pa natin po yan. Pati ito. Yung lahat yan. Kasama na itong mga tiles na dumating. Lahat yung mga gamit pa natin. Yung adhesive, syempre, kukulang pa nga ito Tapos simento, yan, konti na lang. Kukulang na rin po yan. Yung mga pang-electrical natin nandito sa ilalim. Yan, nagamit pa po natin lahat yan. Yung stock natin na buhangin, ayun, nandun. Madami pa naman po yan. Sobrang dami pa. Pero sa susunod, kapag natapos na yung namin dito, yung buhos dito sa ibabaw at saka rito, magkukulang na po yan. Tapos bistayin ng buhangin ng mga kasunod na kailangan natin dito sa taas at saka dito sa baba. So yung covered ng tiles, simula rito sa living space at saka extension na ginawa natin,
paakyat ng second floor, yan po yung covered ng tiles. At saka yung toilet and bathroom. Kasama na po to. Yan, kasama na po dito sa, sa laundry. Yan. Yan, meron pa naman tayo stock na materialis. Nandun naman sa labas. Ayan, nandito. Ayan o. So, ito na lang. Yung CHB. Tapos, itong mga Coco Lumbers. Konti na lang po yung mga magagamit dyan. So, nakakamagkano na po tayo sa lahat-lahat ng materyales. Kasama na yung hakot panambak. Diba? Dito, kasama na. Tsaka yung bubong kung paano ginawa yan. Yan, kasama na rin po yan. Tsaka dito, sa gilid. Yung mga wires na naka-install dyan, yan kasama na. So, ibabahagi ko po sa inyo. Yan, nakikita nyo na yan. Kung nakakamagkano na po tayo dyan lahat. So, tapusin nyo po tong last part ng video natin dahil ibabahagi ko po sa inyo kung magkano po lahat na nagastos na dito. Okay? Tara, sa ano tayo? Anyana Bel Air East Project. Let's go! Saka pala, bago tayo malis, yan, kumuha na tayo ng gate pass. Until January 12 ang validity po nito. Yan, magpapasok tayo dito ng more or less 300 pieces na tiles. So, more or less na yan, mga ganun kadami. So, sa second floor, sa first floor. So, feeling ko naman, hindi aabot ng 300. Sinobrahan na natin. Tapos, sa 20 pieces na 12mm, 10 pieces na 10mm. Yan, kalahating 3/4 elf ng buhangin, tapos simento, then pinulik board. So pinulik board kasi yung dyan sa sa may canopy. So dyan banda sa may balcony. Dyan banda sa may balcony. So hindi na tayo gagamit dyan na yung plastic board na ginamit natin. So medyo pricey na kasi. So dyan na lang po, pinulik board. Yan, pwede pa nang magamit yan sa ibang mga project pag natapos. Yan, diretso tayo sa Anyana Bel Air East project. Papasok ko lang to sa garden. Itatawag ko na yung delivery natin. Let's go. Tara. Yan, nandito na tayo. Bale, ito, nandito na tayo sa Anyana Bel Air East project niya. Magandang araw kila client. Sakto, break time. Good morning. Good morning. Ayan, morning. Sige, kakatapos lang. Yeah. Okay, bali, ang update nga po pala rito. So, ito nga po pala yung cabinet na pinakabit natin kila Master Ryan, kila Master Batang. Buo na po to. Nakapag-vlog na ako dun sa pwesto nila na okay na po to, buo na po itong pangilalim. Ang problema, merong isang pirasong materyales ang kulang. Yung ganito, yung 1x2. Yung dito, ito. Yung kulang po sila ng isa. Kaya hindi pa nila nakokompleto ng gusto, pero buong-buo na. Kasi nagdaan yung holiday, baka mamaya dumating. Schedule na lang po namin to. Yan, bali, ganun pa rin naman ang assignment natin dito. Finishing carpentry, installation, at saka preparasyon para doon sa pintura. Puti-puti na. Ito na pala yung nagawa rito sa TV console ni client. Yan, i-discuss ko to mamaya kung ano yung mga ikakabit pa rito, tapos kung ano yung kakalabasan. Tapos dito mga karos, habang nasa break time sila, ayan, nag-layout kami rito. So ito na yung magiging final na closet niya. Bali, magkatapatan po yung dalawang closet. Tapos sa pinakagitna, ayan, meron po tayong dyan, salamin. So may pagitan. Yung magiging pagitan po na magkabilang cabinet, naglalaro sa 90 cm. Tapos ito, nag-layout na tayo, medyo malabo lang. Yan, may mga markings na to. Yan, cabinet dito, yan, pintuan yan, 2-door. Tapos yung sa loob, open shelves. Yan, may mga open shelves tayo dyan. Sorry, may shelves, tapos pintuan. Yan, pinto. Yan, layout na tayo dito. According sa sukat yan. Tapos may drawer, 2. Yan. Tapos naka-elevate yung cabinet ng mga 10 cm. Ayan. Tapos pagdating dito, ito open na lang po yan. Yan, open po to. Open. Yan, open. Then hanger rod. Yan, hanger rod. Yan dito. Tapos pagdating naman po rito banda, ayan, pagdating po dyan, ang gap niya is 90 cm pa. Maaring ang ilagay na design dito ni client is yung wall mirror. Wall mirror pa baba.
Yan, tapos pagdating naman dito sa kabila, medyo lumiit na yung ano rito, yung closet. Yan, pero may pinto pa rin. Yan, may pinto dito, tsaka ito may pinto. Yan. Yan, tapos drawer, dalawa. Then, open hanger na lang po yan. Yan, open siya. So, yan, nagpasa na rin ako kay client ng ano niya rito. Ng parang yung ginawa natin na to, yung layout, pinasa ko na rin kay client para mas ma-imagine niya. Yan. Yan. Yan, marami-rami pang gagawin dito. So, pag natapos po itong partition, yan, ano ba tayo rito? Yan, pwede na magkornisa. Tapos ito rin, ipapatapos na po natin lahat. Halos okay naman na. Yan, ito halos okay na. Break time muna sila, break time. Yan, tapos ito nga po pala ang ilalagay dito, ano, UV board. Yan, dalawa yan. So, dalawang 4 feet by 8 feet, pero kakain to ng 3 piraso kasi may siroho sa baba. Tapos WPC yung pinakadulo. So, yung shelves, meron po yung ano, pinto. Yan yung mga gagawin. Sige kuya, tulog muna, maaga pa. Yan, tahimik. Sa ngayon pala, ginagawa na nila Master Batang yung kay Sir Joshua. Yan, kailangan ko lang po umuwi ng bago mag alas 2 ng hapon. Kailangan makabalik po ako ng Lumina at may bigay ko yung microwave. Kasi doon naka-design yung microwave doon sa cabinet. Yan, nagpalagay si Sir Joshua doon ng ano, ng lagayan ng microwave. Yan. Tayo rito. Okay na tayo rito. Wala naman sila ibang kailangan. Baka itong plywood na to magkulang to. Magdi-deliver na lang ako sa mga susunod. Yan, dito tayo kay Master Batang. Ay, shoutout! Shoutout! Ay, shout out! Birthday boy! Birthday nga pala kay Dudong! Happy Vincent! Happy birthday! Thank you, Boss Lee! Yan ito nga pala yung hindi pala microwave. Ano? Air fryer. Yung pala ang ilalagay doon sa ibabaw po ng cabinet. Yan. Tapos ito yung kay Ma'am Kasumi. Yan nga lang. May kulang na pre, no? Papalutan na lang. Pero parang may kulang pa. Clear. Ayun dito. Okay. Okay. Oh, wala na nga pala. Naubusan sila ng materyales na ganito. Saan pala kung wala yung kaltrain niyan? Nasaan? Ayun, nandiyan. Ayun, oh. Kompleto. Tayo 1x2. Oo, 1x2 ang kulang niya. Yan. So, kulang sana. Nakaibot na, no? Kulang lang. Yan. Happy birthday. Thank you, Boss Lee! Happy birthday. Tapos ito, ina-assemble niya na yung kay Sir Joshua na ba to? Ay, sa phase 3. Yan, binubuo na pala. Yun lang naman yung pinunta natin dito, inabol. Ano, okay na yung sukat? Nakuha ko lang. Yung handle niya, naka-usli. Naka-usli talaga. Okay lang naman kasi ano lang naman. Kung malapad siya eh. Sige. Kaya ang cabinet natin, hindi natin pag nila parang eh. Tama. Ano ba cabinet natin? 45? 35. 35 inches o centimeter? CM. Okay. Sa aluminum. Pang ibabaw yan, pare. Sige. Ano? Eto, kanina to. Sa kanya to? Ayan na pala eh. Alos na. Oh, Sir Joshua. Mahubo na pala eh. Joshua, ito na. Ibabalot na. Babalot na natin. Ayan, binalikan ko yung project natin dito sa phase 3. Ayan. Medyo madilim lang pero kita naman natin yung mga poste rito yung ginagawa nilang trabaho. Halos maayos. Ganda. Tapos ayan na nga po pala yung hamba. Tinatrabaho na ni Bilog dito. Tapos sa wiring naman natin, ayan, maraming request dito si client tungkol sa pailaw. Yan, bali, i-discuss ko na lang kapag natapos. Yan. May ilaw pa kami sa lamppost. Oh. Isa kasi sa nagpapaganda talaga ng bahay yung ilaw. Papaganda yan. Kahit na anong disenyo na nilagay mo dyan, kapag hindi masyadong mailaw, kulang. Okay. Ayan.
Dami na ng binistay ni Epo eh. Dami na yan. Doon sa mapalitadahan na to. Basta may pondo, dire-diretso. Sama na yun sa tiles. Bali mga karos, babalik nga pala tayo sa Tansa Garden Premier Project. So magbibigay po tayo ng update regarding po sa materials. So sa mga nagpapagawa po ng ganito kalaking unit na kagaya rito sa Tansa Garden Premier Project, yan na ibibigay po namin or ibabahagi po namin kung magkano na po yung nagagastos natin regarding po sa mga materials, expenses, sakot pa ng back. Hindi nga lang po kasama yung manpower. So yan, ibabahagi namin sa inyo para magkaroon din po kayo ng idea. Tapos kanina may order tayo ng mga materials pa. So isasama na rin po natin yan. Mga karaos, nandito na ulit tayo sa Tansa Garden Premier Project. Ayan. Yan, advance happy birthday nga pala kay Sir Joshua Soto sa client natin doon sa Phase 3. Yan sir, advance happy birthday. Yan, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Yan, God bless. Ayan, update tayo sa mga dumating pa na materyales. Ayan, dito meron tayong buhangin. Yan, may buhangin tayo rito. Tapos baka bukas mailipat na po natin yan dito sa may kabila. Yan, tinanggal na po nila yung trapal. Tapos itong Coco Lumbers, baka tanggalin na rin po natin to. Yan, nagpunta pala si client dito. Yan, shoutout pala. Sayang hindi kami nagkita. Yan, okay naman sa kanila, wala naman pong kaso. Yun nga lang, syempre malapit po dun sa may pintuan. Bali nakaharang po siya. So papalipat na rin po natin. Ayan, dito mga karos, merong pupunta rito, maghahakot ng padamba, kaya pinatanggal ko na po yung trapal dito. Yan, araw-araw naman na pa yung pasok natin hanggang sa matapos to. Tapos may karagdagan tayong 30 pieces na bakal dito. Combination to ng 10mm and 12mm. Tapos dito parang wala nangyari. Ayan, yan yung unang disenyo. Ayan, inilipat lang po natin. Yan yung unang pinaka-disenyo niya. Tapos yan, isasagad na lang po sa taas yan. Then plastering. Tapos may karagdagan na tayo uling pinulik dito. Ayan na yung pinulik. Ito po kasi yung gagamitin natin dito sa may pinaka natin balcony. Hindi na po tayo gagamit ng steel deck. So conventional slab method na yung gagamitin natin. Tapos karagdagan na semento. Bale ito 50 semento po to. Ito kasi medyo mababa na. Ngayon kapag naglagay pa tayo ng steel deck dyan, mas lalo pa siyang bababa kasi may kisame pa. So yun na yung poste. Yung nakapagbuo na sila ng poste. Yan para rito. Mga karos, bali naipangako ko sa inyo na meron akong ibabahagi sa inyo kung magkano na ba yung materyales na nagagastos natin dito sa kabuoang structure. Kasama na po yung mga wiring, yung ceiling framing na inabutan nyo dyan. Yan, halos lahat ng materyales pa na nakita nyo, pati yung mga diniliver ngayon. Yan diba? So kasama na yung bubong. Ayun ang bubong mga karawas. Kasama na yung mga insulation niya. Basta lahat ng nakikita niyo na ginawa po natin dito. Except lang po dun sa except lang dun sa existing na unit kasi yung mga existing na unit dito nakabuild na nung nag-umpisa tayo. Kasama na rin po diyan yung hakot pa ng back. Yan yung mga hakot pa ng back diyan. Lahat yung termite o yung laso natin para sa pinaka floor area yung sa water line. Mga karawas nasa 800,000 na po. Bali gumagastos na rin tayo rito ng more than 1 million kasi syempre may labor cost pa. Yan mga binabayad po natin doon sa manggagawa kada linggo. So sa mga nagpapagawa po ng ganitong klaseng unit, ayan, sa mga nagtatanong, kaya ho tayo gumawa ng video na ganito kasi meron po nagtatanong sa atin at nanghihingi ng update kung magkano na yung kabuuan na gagastos po natin dito. Ayan, bali ang contract po namin dito is labor and materials. Pero yun nga, ay hindi pa naman po namin yan basta-basta sinasabi dito sa vlog. Siguro pagka natapos na, then syempre tatanungin din natin yung may-ari kapag okay pa sa kanya na i-share natin dito sa vlog or sa video. Ayan, bali kabuuan 800,000 na po sa materials. Napakadami pa pong bibilhin. So wala pa po tayong materyales para po dyan, yung sa fence grills nyan at saka dito, yan wala pa. Tapos yung gate po natin dito, yan hindi pa po kasama yan sa mga nabibili. So wala pa po tayong on hand na materyales. Yan. Tapos yung dito may Coco Lumbers pa naman po tayo.
kaya hindi na natin gagamitin yan. Tas ito, bali may darating na truck dito, baka makahakot siya ng 2 beses. Yan na hindi pa po natin nasasama sa computation pa doon. Sa 800. Pero kabuuan ng nagpahakot tayo ng panambak dito simula sa nag-umpisa tayo, kasama na po yun doon. Tapos syempre medyo nakamenos tayo ng konti rito dahil nung bago tayo mag-umpisa, meron na po tayong bit-bit na materyales, yung coco lumbers, yung mga nagamit po natin sa existing na project natin. Tapos yung mga nakita nating mga tiles na nandyan po is para po rito sa poste at cladding yun. So meron nga daw paniniwala sa construction kung magkano ginawa yung sa bare finish, nagiging doble po siya kapag finishing na. Doon na pumapasok yung may kisame na yan, may mga ilaw na yan, light and fixtures materials, tapos may tiles na yan, tapos pinturado na, may carpentry na. So ayun ba? May katotohanan din po yun mga karos, pero hindi naman po halos lahat. Depende po sa mga pinipiling materyales ng nagpapagawa ng bahay. So sana nabigyan ko uli kayo ng idea tungkol po sa mga renovation, design and pricing, di ba? So sana shoutout po dun sa mga nag-comment po or nag-message sa akin ng private tungkol po dito sa project natin sa Tansa Garden Premier Project. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muli yung vlog natin ngayong araw. So maraming salamat po muli sa inyong panonood. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. So ayan po yung worth of 800,000 worth of material. So linawin lang natin, mga materials lang yan. Materials, howling, tsaka lahat ng nakita nyo po rito. Yan. Kasama na po yung doon. Kasama na po yung mga electrical dyan, na mga nakita nyo, water line, tsaka yung mga additional na materials na nandyan pa po sa side. Okay, hanggang dito na lang po. See you on my next vlog. Ito, paalam po muna.